Romualdez. Paano ba naman po mga kababayan? Lagi po kasi na sinasabi nila, "Uy, bakit gano'n? Bakit mo sinasabi yan? Clear na si Sara Duterte doon sa COA." Hindi naman daw po pala. At kahit na ibalik daw po yung 73 million mga kababayan, hindi pa din klaro o clear ang ating Vice Presidente. Kaya kayo mga DDS, tigilan nyo na yung mga pagpe-fake news. No? Tigilan nyo na yung mga paninira. Walang mangyayari dyan at lagi at lalo kakatawanan ka lang kayo. Pagtatawanan lang kayo. Eto pa ho mga kababayan, isa pa doon sa lagi na sinasabi ng mga DDS po, ano daw, si Martin Romualdez ay papalit o tatakbo daw po sa pagka-presidente, kaya daw po ipinapa-impeach si Sara Duterte. Anak ng putik na yan. Hanggang ngayon mga bossing chief amo sir, ni isang salita na ako ay tatakbong presidente o nagpaplano ako na tumaas ng posisyon o nagpaplano ako na tumakbo naman sa pagkasenador. Wala akong narinig dito sa tao na ito eh. Puro lang po yung mga DDS ang nagsasalita. Miski po yung mga ebidensya, lagi nilang sinasabi, Martin Romualdez, no? Martin Romualdez, magnanakaw, ganito, ganyan. Ang tanong, may naipakita na po ba sila na ebidensya? Wala. Hanggang ngayon ho, mga kababayan. Tayo naman po, napakasimple lang po ng sinasabi natin. Bago ko banata si Martin Romualdez, kailangan meron akong naiintindihan na ebidensya laban sa kanya. Pero kung wala, tsikahan lang po yun. Bukahan lang po yun. Salita lang po yun. Kaya po kapag kami nagsasabi, Martin Romualdez, magnanakaw, ganito, ganyan, tanungin nyo lang po agad, no? Labas na natin yung ebidensya para masuportahan namin kayo diyan sa mga sinasabi ninyo. Sabi ni Ma'am Chris Rose, di ako naniniwala, nakasangkot, iyang si MR. Ako naman, ako din ho, ganun. No? Latagan tayo ng tunay na ebidensya, latagan tayo ng tunay na mga magpapatunay na nagnakaw siya. Tapos, pag pinag-aralan natin, baka kampihan pa natin sila. Kaso wala po, mga kababayan. Wala umanong plano si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tumakbo sa ibang posisyon sa 2025 midterm election. No? Sa groundbreaking ceremony ng Mega Hemodialysis Center sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City, natanong si Romualdez kaugnay sa kanyang planong paparating na halalan. Siguro mananatili muna ako sa 1st District ng Leyte, adjust to my work kasi marami pang kailangang tapusin sa 1st District. No? O yan. Okay na. Kaya kung sino man, yung mga nagsasabi, magnanakaw si Romualdez, pakitaan ninyo ng ebidensya yung mga taong kinukumbinsi ninyo na yung tao na yan ay magnanakaw. Tignan nyo ito. May ipapakita ho ako sa inyo. No? Tignan nyo ho ito, mga kababayan. Asan ba yan? Ito. Tignan nyo ho ito. Di po ba si Ramil Madriaga, mga boss chief amo sir, ay may sinasabi na siya ay may pinurchase, may biniling mga motor ho para sa mga Duterte, mga kababayan? Kagaya nito, mayroong mga ebidensya, mayroong mga ORCR, pagpapatunay doon sa mga sinasabi niya doon sa hearing sa Congress na siya ang inutusan bumili ng mga motorsiklo. Nakita ko dito sa LTO, ORCR, mga kababayan, isang Harley Davidson, no? Series 48 body motorcycle, binili year 2021, at ayun nga po, hindi lang natin kitang buo, pero Madriaga yung nandoon. At ano ba? Meron akong kopya nito nung walang bura-burang ganyan no? Merong ipinapakita, may ebidensya, mga bossing. Di ba? At eto pa, no? Bukod pa diyan, ayan, merong mga motor na ipinapakita. Ito pong si Ramil Madriaga.
Pero po, mga kababayan, etong motor na ito, sabi ko, sandali lang, ang sinasabi nila ay Ducati Scrambler at isang Harley Davidson. Iba ho ito, mga bossing, no? Ayoko naman magsinungaling sa inyo. O tingnan nyo, may pinapakita na mga motor at motorsiklo si Ramil Madriaga. At sabihin sa inyo na yan yung yan yung Ducati Scrambler. Hindi ho yan yung Ducati Scrambler at hindi ho yan Harley Davidson. Isang Kawasaki H2 ho yan, mga kababayan. Hindi ko lang sure kung legal po yan na patakbuhin, paandarin sa bayan ng Pilipinas. Ngayon, tuloy pa natin. Ayan, 'di ba? Ramil Lagonoy Madriaga, complete owner name, no? Diabel 1260. Nako, Diabel, ano 'yun? Ducati 'yun, no? Diabel 1260 Ducati, mahal ho 'yun. Si Dingdong Dantes meron 'yan, mga kababayan. Tapos motor pa, ayan pa ulit. Ducati Scrambler naman ho, mga bossing. Ito yung mga sinabi niya doon po sa Congress, mga bossing di ba? Ganyan ang pagpapakita ng mga ebidensya. Hindi yung magpapakita tayo ebidensya, maglalatag ka ng iba't ibang mga maleta dyan, tapos sasabihin mo, yun na yung maleta para kay Martin Romualdez. Yun na yung maleta para kay Presidente Marcos. Hindi. Ganyan. Di ba? Talagang tutugma. Kung maglatag ka ng maleta dyan, tas may aeroplano sa likod, malay mo ba kung kanino yun? Malay mo ba kung sa pribadong pamilya yon na gagamit nung private jet, no? Tapos yung mga nakalaman doon sa maleta para po doon sa kanilang mga gamit, kagaya ng mga kasuotan nila. Di ba? Ganun po kasi yung mga ipinapakita noong kasama ni Baligod at kasama nila Baligod at nila ni Boss B. Kilala niyo po si Boss B? Yung tapyas ho yung uso dito, kaya lang kaya lang natahi na ho, mga kababayan. Ganun lang yung mga lakaran at mga pinapakita nila. Hindi ho kagaya nung kay Ramil Madriaga, Mark, nasaan yung motorsiklong Diabel? Ayan ho, mga kababayan. Yan, yan, di ba? Maladingdong Dantes ho ang datingan niyang motor na yan, mga bossing. At kay Dingdong Dantes ko, nakita yan. Meron po talagang mga ebidensya. Meron talagang mga patunay. Hindi yung, magsasalita lang ako dito. Sasabihin ko, nagpabili sa akin ng mga motorsiklo, ang dating Pangulo, tapos ganito, ganyan. Sa ebidensya mo. Ilalabas ko na lang sa darating na panahon. Ilalabas ko na lang sa tamang panahon. Anak ng putik naman na yun. Anong klase yun? Gusto mong masibak si Pangulong Bongbong Marcos, gusto mong matanggal si Martin Romualdez, gusto mong makulong. Tapos yung ebidensya mo sa dadating na panahon o sa tamang panahon. Ano po ba yun, mga kababayan?